Hi guys! For today's video, pag-usapan natin ang green flags in people or in our relationships. Siyempre, ang green flags ay kasalungat ng tinatawag na red flags. Maybe, lagi na natin naririnig ang salitang red flags at green flags in our relationships. Pero may mga tao pa rin na hindi alam ang ibig sabihin nito. So, ano ba ang red flags in our relationships? Well, red flags are warning signs that indicate unhealthy or manipulative behavior. Sa Tagalog at madaling salita, ang red flags ay isang paalala na may hindi maganda o hindi makabubuti sa relasyon. Toxic relationships, kumbaga. Madalas hindi natin ito mapapansin agad na ito pala ay magdadala sa atin sa kapahamakan. Hanggang sa lumala ito at humantong na sa malaking problema. Siyempre, kabaliktaran naman ang green flags dahil kung ang red flags ay unhealthy o hindi maganda, ang green flags naman ay puro kabutihan ang dulot sa atin or healthy. Siyempre, kung papiliin tayo, doon tayo sa green flags dahil sino ba naman ang may gusto na mapahamak, di ba? Laging tandaan na ang green flags ay healthy at kasalungat ito sa red flags na unhealthy. Kaya kung ano ang positive, automatic ang negative ay maituturing na red flags. Mas makabubuti na umpisa pa lang ay alam na natin o may hint or idea na tayo na ang isang tao na nakilala natin ay red or green flags ba ito sa buhay natin upang hanggat maaga ay alam natin kung saan tayo lulugar. It's either magpatuloy or umiwas na sa kanya or kanila. O nga pala, kung nais mo na laging may matutunan at the same time ma-entertain, pakisuyong pindutin ang subscribe button kasama ang bell sa tabi nito upang alam mo every time na may bagong video. Paki-like na rin, mag-comment sa baba about your thoughts and ideas at i-share dahil sharing is caring. Welcome back to Nudshan TV 1. This is CJ, a content maker. At narito ang mga green flags sa isang relasyon o mga magagandang bagay na dapat natin i-consider sa mga tao na gusto natin makasama o maging ka-close upang hindi tayo mapahamak. Sabi nga, pwede naman natin magiging kaibigan lahat dahil nga hindi naman natin kaaway. Pero hindi ibig sabihin na lahat ay gawin mong ka-close o pagkatiwalaan. Piliin mo yung tao na mapagkatiwalaan at doon ka sumama o makipag-close upang makasiguro na nasa tamang mga kamay o tao ka. Doon ka makipag-close sa mga taong suportado ka emotionally dahil sigurado ang iyong personal growth. Doon ka sa mga taong inaalagaan ang sarili, self-reflective, long-standing friendships, may empathy, at hindi sinasamantala ang iyong kahinaan. Piliin mo yung taong may takot sa Diyos, mapagkatiwalaan, healthy hobbies, isang tao na open makipag-communicate sa'yo na hindi ka i-judge. Pinapahalagahan ang bawat boundaries ng isa't isa. Responsable sa sarili. Yan ang mga halimbawa ng green flags sa isang tao o karelasyon. At ang mga kasalungat niyan ay maituturing na red flags na dapat aware tayo upang maiwasan ang taong may taglay nito. Sa pakikipagkaibigan o pakikipagrelasyon, malalaman natin kung green flags siya sa atin kapag una, masaya sila sa mga success natin sa buhay. Yung tipong ramdam mo na masaya sila para sa'yo sa mga narating mo o naipanalo mo. May mga taong hindi ka hahatakin pababa. Imbis na kainggitan ka, ay gawin kang inspirasyon na magkaroon din sila ng sariling ways of success. Number 2, hindi madaling makalimot kahit sa mga maliliit na nagawa mong kabutihan. Marunong mag-appreciate sa mga nagawa mo. Kadalasan kasi, kahit gaano na karami ang nagawa mong kabutihan, once nagkamali ka,
kahit isa lang, borado na lahat ng magandang nagawa o naitulong mo sa kanila. Yan ang masakit na katotohanan. Number 3, they respect your boundaries. Yung tipong kahit sobrang close nyo na, ay iniisip pa rin niya kung ito ba ay maaaring ika-offend mo o hindi pag gagawin niya ang isang bagay. Lagi niyang iniisip o isinaalang-alang ang feelings mo bago siya gumawa ng hakbang. Yung iba kasi, sa sobrang feeling close na, ay hindi na iniisip kung makakasama ba ito sa'yo. Ang rason nila, totoo lang ako sa'yo. Kaya hindi ako plastic. Magpakatotoo lang ako. Isipin mo rin, baka sa sobrang pagpapakatotoo mo, ay nakalimutan mo nang magpakatao. Nakakasakit ka na pala ng damdamin. Number 4, ramdam mong masaya ka pagkasama mo sila. Actually, may mga times na sa umpisa, magaan ang loob mo sa kanila. Hanggang sa may natuklasan ka na sinisiraan ka na pala. Kaya, normal lang na magbago ang feelings o pakikitungo mo sa kanila. Kaya kung hindi ka na feeling safe, malamang red flags o paalala na yon na hindi na healthy pa na sumama sa kanila. Number 5, handa silang makinig sa mga hinanaing o problema mo na hindi ka ginajudge. Yan ang totoong kaibigan o tao na maganda kaibiganin. Yung iba kasi kunyari nakikinig sila kasi nga a good friend is a good listener. Pero parang hinuhusgahan ka lang pala or kinakahuyan pala. Imbis na i-uplift ka o iangat ka dahil nga lugmok ay huhusgahan ka pa at ang masakit na katotohanan ay imarites ka pa sa iba. Number 6, hinahayaan ka nilang maging free or in other term, hinahayaan ka nilang magpakatotoo sa sarili na hindi ka ginajudge o ikahihiya sa ibang tao. Hindi mo kailangan magpanggap sa harap nila para lang matanggap ka sa grupo ng magkakaibigan o pamilya nila. Minsan kasi may mga tao na kapag hindi ka ka-level nila, it's either status sa buhay, hindi ka ganun ka-brainy, hindi ka kagandahan o kagwapuhan, ay ayawan ka sa grupo nila. Paalala yan na hindi mo dapat sila kaibiganin. Masisira ang buhay mo. Number 7, pinaparamdam nila na safe ka pagkasama sila, na mahalaga ka sa kanila, na you are something special for them. May mga grupo na feeling nila hindi buo ang saya pag hindi ka kasama. That's the first sign na you are important for them. May tao na malungkot pag wala ka. Ibig sabihin, that's a good sign. A green flag siya sa buhay mo. Number 8, pagkasama mo sila, hindi ka mag-alinlangan na baka magkamali ka o baka may masabi kang hindi nila magustuhan. Dahil nga, you feel safe at alam mo na nasa tamang tao ka, na hindi ka basta-basta huhusgahan. Number 9, suportado ka nila sa iyong mga pangarap. Masaya sila sa goal or gusto mong marating sa buhay. Yung tipong mas excited pa sila sa'yo na makamit mo ang success na pinapangarap mo. Ipupush ka nila to achieve your dreams. May tiwala sila sa'yo na makamit mo ang iyong mga pangarap. Hindi sila basher. Yung iba kasi, nagsisilbis lang basher kahit gaano kalapit sa buhay mo. Mapakamag-anak, karelasyon, o malapit na kaibigan. Palatandaan yan na toxic sila sa buhay mo. Kaya kahit anumang status nila sa buhay mo, matutong umiwas. Kaibigan mo nga sila, hindi ibig sabihin ay magtiwala ka na sa kanila ng basta-basta. Sila ang magsisilbi mong lakas at inspirasyon kung talagang green flag sila sa'yo upang maabot ang iyong mga pangarap para sa magandang kinabukasan. Lahat ng yan ay green flags sa mga tao na dapat nating samahan sa buhay. At syempre, yung mga nabanggit kong kabaliktaran or kasalungat ay red flags na dapat din nating malaman upang alam tayo kung tama ba ang taong sinasamahan natin.
Sana nag-enjoy kayo at maraming natutunan. Thank you and until next video.